Hi guys, maulan na hapon sa inyong lahat at araw na Miyerkules ngayon. Na-miss ko ang ganitong klaseng content ko, yung nagyayaw-yaw tayo dito habang nagbabantay ng ating tindahan. May i-share lang ako sa inyo guys na kanina na nangyari dito kasi may dumaan na friend ko na matagal kaming hindi nagkita. So ang sabi niya sa akin, ang sarap daw ng buhay ko ngayon kasi may tindahan ako, nagnenegosyo. So, ang sagot ko sa kanya, hindi masarap ang buhay ko kasi nakakapagod din. Maliit o malaki man ang business, nakakapagod din. Sabi niya sa akin, okay lang yan kasi hindi naman kalakihan yung kagaya sa mga bayan, sa mga malalaking grocery. Okay lang yan, hindi naman yan masyadong nakakapagod siguro. So, ang sagot ko sa kanya, maliit man o malaki ang business, ay parehas lang naman ang trabaho natin, di ba? At hindi porket negosyante tayo or may business tayong maliit ay masarap na yung buhay natin. Sabi ko, mahirap din kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, andito tayo sa ating tindahan, nagbabantay, nagdi-display at naglilinis. Yun ang sagot ko sa kanya. So sabi niya, okay lang kung sa akin yan, okay lang yan sa akin kasi magbabantay ka lang naman, di ba? Magwalis-walis ka lang naman, magdi-display ka lang naman. So, ang sabi ko sa kanya, hindi ganun yun kadali. Kasi, kung maranasan mo yung mga naranasan namin na mga small time business, kasi gaya nito, maliit lang ang ating tindahan. So, di ba? Wala tayong tauhan. Kaya, sulo natin yung mga trabaho dito. Kaya, nagkwentuhan kami. Ang sabi ko sa kanya, ako din minsan, akala mo ba, hindi ako napapagod. Sobrang pagod yung nararamdaman ko araw-araw kasi mula umaga hanggang gabi. O nga, may rest time ka kasi kung gusto mong maupo, pwede kang umupo kasi wala kang amo dahil ikaw nga yung amo. Pero hindi naman pwedeng ganun yung palagi yung gagawin natin kasi ano ang hitsura ng ating tindahan kung ganun yung ating attitude. Kaya kailangan natin kumilos. So sabi ko sa kanya, hindi ganun kadali kasi siya daw nagbabalak magtinda. Sabi ko sa kanya, okay lang naman yun kasi ano yun kumbaga hanap buhay natin. Maganda yung meron kang pinagkakakitaan kaysa naman naupo ka lang sa bahay mo na wala kang ginagawa. Oo nga, maraming gawain sa bahay pero iba pa rin yung meron tayong pinagkukunan ng kahit kaunti. Sabi ko sa kanya. Pero ito yung kwento ko sa iyo, sabi ko sa kanya. Mula pa 2008, nagtitindahan na ako. Mayroon namang gumanda, mayroong nalugi. Siyempre dahil maliit lang ang ating puhunan at dyan din tayo kumukuha ng ating kinakain, ng ating mga panggastos. Pero kung sasabihin mo na masarap ang buhay, hindi masarap ang buhay ng nagninegosyo ng maliit na negosyo kasi sulo natin ang mga trabaho. Minsan nga ako kasi dito sa aking tindahan meron naman akong asawa, meron akong isang anak. So sila may mga ginagawa din kagaya sa asawa ko ay meron namang trabaho. So sa gabi lang siya nandito sa hapon tapos pag sa linggo kasi hanggang Sabado may work yun. So pag linggo marami din ginagawa kasi lahat ng gawain niya sa buong week dapat gagawin niya sa linggo, naglalaba pa yun. Yung anak ko naman ay pumapasok, so ako lang ang mag-isa dito. So ngayon lahat ng trabaho mo dito ikaw lang ang gagawa, hindi ba? Kaya mula umaga maglilinis ka na yung tindahan, maglilinis ka ng bahay mo. Tapos may darating na mga delivery, magdi-display ka, magta-tag price ka. Pagkatapos niya, nagbabantay ka pa. Gaya sa akin, nagbablog pa ako. Kaya minsan habang naka-live ako ay inaano ko na, ginagawa ko na yung dapat kong gawin. Pagkatapos niyan, sa hapon, after lunch, di pa, pag after lunch, ang sarap na sana natin matulog, pero hindi natin magawa. Gaya nito, umuulan, di ba? Ang sarap mahiga at matulog pero hindi natin yun magawa kasi nagbabantay tayo ng tindahan, maya't maya may bibili, maya't maya may bibili. So yun ang nakakapagod na part ng isang tendera ng mayroong tindahan. At
nakakapagod, lalo na pag maliit lang yung business mo kasi wala kang tauhan. Ikaw lang mag-isa ang nagbabantay, ikaw lang mag-isa ang gumagawa, ikaw lang mag-isa ang lahat ng na mamalingke, nag-grocery. Mabuti kung may ahente ka, medyo less yung pag-grocery mo. Yun ang pinaliwanag ko sa kanya, na hindi siya pwedeng magsabi na ang sarap ng buhay ko kasi paupo-upo lang daw ako, magbabantay ng customer. Hindi niya alam na ang daming gawain dito sa ating tindahan, guys, diba? Ang dami mong magpagpag ka, magdi-display, yun yung nakakapagod, yung mag-display talaga. Yun yung ko. Para sa akin yun yung nakakapagod. Masakit sa binti yung lakad ka ng lakad. Tsaka nag-a-arrange ka na yung mga paninda, gagawa ka pa ng mga ice candy, basta lahat na. Kaya yun, sabi niya sa akin, ay ganun pala yun, ganun yun. Akala lang niya masarap ang buhay ng mga tendera. Yung mga malalaking business, mas maganda yun kasi, diba, yung mga tauhan sila, yung may-ari nakaupo na lang sa cashier or mayroon pa nga silang cashier. Samantala tayo na mga small time business, lahat ginagawa natin, lahat paglilinis, pagtitinda, pag-a-arrange, pamimili, yun yung buhay ng isang small time na nagtitinda kagaya nitong sari-sari store. Ito yung pinakamahirap na na trabaho ng mga tindera, yung lahat ginagawa mo. Kaya yun lang, guys, sinong relate sa inyo dyan na mga kasari na yun yung sinasabi sa kanila na ang sarap ng buhay. Hindi nila alam na ganun pala kahirap yung magtitinda ka. Hindi ko naman sinasabi na hirap ka kasi kasi hindi naman mabigat yung trabaho, diba? Nililinis ka lang dito, pero yung pagod na minsan ako gabing-gabi na andito pa rin ako minsan sa tindahan kasi gusto ko kinabukasan malinis yung tindahan or yung hindi ba nakakalat kasi pagising mo kasi at saka tingnan mo yung tindahan na magulo, parang magulo na rin yung isip mo, diba? So kailangan bago tayo matulog iayusin muna natin yung ating mga paninda, yung mga kung anong mga dito, yung mga nakakalat-kalat dito, kailangan liligpit muna natin. Tapos niyan, mag-iisip ka pa kung ano ba bukas ang bibilhin ko, ano ba bukas ang delivery. So kailangan mo maglista na agad para kinabukasan pag dumating yung ahente. So hindi ka na mangangapa kung ano yung o-orderin mo, di ba? Kaya sa mga relate dyan na mga kagaya kung may tindahan at isang nanay at nagbablog, comment lang kayo kung nakarelate kayo, guys, sa mga pangyayari. Kaya gusto kong i-share talaga sa inyo kasi parang na-shock ako doon sa sinabi niya na ang sarap daw ng buhay. Kasi paupo-upo lang, ganito lang. Tsaka nakikita daw niya ako minsan sa post ko sa Reels kasi nagre-reels din ako paminsan-minsan na parang ang ganda lang ng routine, ang ganda lang ng ganito. Hindi niya alam, sa video lang yun. Kasi pag nag-video tayo, naka-edit yun, diba? Yung mga importante lang yung mga pinapakita natin. At yung mga magagandang, magagandang video. So, yun lang ang share ko sa inyo, guys, na hindi masarap ang buhay ng isang tendera, nakakapagod at minsan sakit sa ulo pa. Thank you for watching, guys.